Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Leonela Bianca de Aguilar at ito po ang aking Day 236 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Nagbalikan na ba kayo? At ang topic natin ngayon ay Reconciliation. Sabi po dito yung concept na reconciliation is God's gracious act of removing enmity and restoring fellowship between sinful humanity and Himself. Because of our sin, we stood as enemies of God, deserving His holy wrath. Yet, through Christ's atoning death, God initiated peace. This reconciliation is not mutual compromise, but a divine gift secured by the blood of His Son. Through Christ, we are not only restored to God, but also called to live at peace with others and to proclaim this ministry of reconciliation to the world. At ang Bible verse po natin matagpuan sa 2 Corinthians chapter 5 verses 18 to 19. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them, and He has committed to us the message of reconciliation. Sa Tagalog naman po, lahat ng ito ay mula sa Diyos, na tayo pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamagitan ni Kristo, at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagsundo. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. At ang teachings po natin ay number 1. We are reconciled to God through Christ. Ito po talagang si God na mismo yung nakipagkasundo para sa atin, para sa kanyang anak na si Jesus Christ. Diba parang sila yung gumawa ng paraan para tayo ay magkasundo or makipagkasundo. Ganun yung, diba, parang sila pa ang Panginoon pa talagang gumawa ng paraan para na makipagkasundo. Kasi ganun nila tayo kamahal, ganun yung pag-ibig nila para sa atin, na sila mismo yung gumawa ng paraan, na hindi na nila tayo hindi na mismo yung tao pa or tayo pa mismo yung gumawa ng paraan, kundi sila na. And number 2 po, we ought to pursue reconciliation with others. Ito po, kailangan i-pursue po din natin yung pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa iba, lalo na yung relasyon sa ating pamilya, sa kaibigan, sa mga nasa paligid natin. Kailangan may pagkukusa rin tayo, katulad ng ginawa sa atin ng Panginoon, na sila na ang Diyos na mismo yung nakipagkasundo para sa atin. Dapat ganun din tayo, may pagkukusa rin tayo na pagkakasundo sa ibang tao, na kahit sila na mismo may sabihin natin sila yung mali, dapat tayo na rin mismo nakapagpakumbaba. Kailangan marunong tayo magpakumbaba, katulad ng ginawa ng ating Panginoon. And number 3 po, we have been entrusted with the ministry of reconciliation. Ito po, yung sa ministry ng reconciliation talagang, diba, pinagkatiwalaan tayo na sa ministry na reconciliation. And application naman po para sa ating buhay. Number 1, imagine life with a clear conscience. Ito po, imagine po natin yung buhay natin kung tayo ba may clear na konsensya, kung tayo ba talaga marunong, may konsensya ba tayo na talaga may iwasan natin yung paggawa ng masama, kasi nga clear yung konsensya natin, na talaga yung konsensya natin nakaano sa ating Panginoon, na alam natin na mali kung may magagawa tayong masama. Kaya kailangan din magkaroon tayo ng konsensya talaga na malinis, kasi maganda yung namumuhay talaga tayo sa may katotohanan at namumuhay tayo sa direksyon ng ating Panginoon. And number 2 po, identity the people with whom you are in conflict. Ito po, kailangan nga makipag-ayos tayo or sa mga tao na hindi natin nakakapagsunduan or hindi natin masyado nakaka-interact. Kailangan makipagkasundo tayo or babaan natin yung pride natin,
tayo na mismo yung makapagkasundo sa kanila, tayo na mismo yung gumawa ng way. And lastly po, initiate a talk with the goal of reconciliation. Ito po, tayo na mismo yung makipag-initiate ng pakikipag-usap sa ibang tao para sa ganun magkasundo na, diba? Parang wala nang away sa pagitan ng bawat isa, wala nang puot, wala nang kung ano man na hindi na dapat na pag-uusapan natin habang maaga pa. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo at huwag po natin ito kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.